Lakers naniniwalang isang hakbang lang. Babalik na sa championship contender. Malaki talaga ang impact ni Vanderbilt sa Lakers ayon kay Davis. At Warriors mismong si Curry na ang nagsabi, sukat ang nagpapanalo sa Lakers. Ngunit bago ang lahat, kung gusto niyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Lakers ay walang tigil umano sa kanilang pagsisikap na makuha ang sentro ng Utah Jazz na si Walker Kessler bago ang trade deadline. Gayunpaman, ang mataas na hinihinging presyo ng Jazz ay nananatiling malaking balakid sa negosasyon. Ayon kay NBA insider Shams Charania, maraming beses nang sinubukan ng Lakers na kunin si Kessler dahil nakikita nila ito bilang perpektong solusyon sa kanilang pangangailangan para sa isang rim-protecting big man. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang tuloy-tuloy na pagsisikap, hindi pa rin nila natutugunan ang hinihingi ng Utah. Maraming beses na nilang sinubukang makuha si Walker Kessler. Hindi nila kayang abutin ang mataas na presyo. Sigurado akong patuloy silang magsusumikap, ani ni Charania. Bukod dito, ang kanyang rookie scale contract na nagbabayad sa kanya ng $2.9 million this season ay napakahalagang asset para sa anumang koponan na nais magpalakas ng hindi nagdadala ng malalaking implikasyon sa salary cap. Para sa Lakers, ang pagkuha kay Kessler ay tutugon sa kanilang pangangailangan para sa isang tunay na sentro na magpapahintulot kay Anthony Davis na bumalik sa kanyang paboritong posisyon bilang power forward. Madalas ipahayag ni Davis ang kanyang kagustuhang maglaro sa tabi ng isa pang big man tulad ng tagumpay ng kanilang 2019-20 kung saan nag-champion ang team na may JaVale McGee at Dwight Howard. Ang pagkakaroon ni Kessler sa tabi ni Davis ay hindi lamang magpapahusay sa depensa ng Lakers kundi magpapahintulot din kay Davis na makatipid ng enerhiya at mapanatili ang kanyang bisa sa buong season. Gayunpaman, ang mataas na hinihingi ng Utah ay nagpatigil sa negosasyon. Kilala ang CEO ng Jazz na si Danny Ainge sa mahigpit na taktika sa negosasyon at malinaw na pinanghahawakan niya ang halaga ni Kessler. Batay sa ipinapakita ni Kessler, nauunawaan ng Utah ang pag-aatubili na pakawalan siya maliban na lang kung makakatanggap sila ng kapalit na may kasamang mahahalagang draft picks o promising young talent. Bagamat open umano ang Lakers na isama ang mga assets na ito sa trade, nagdadalawang isip silang ibigay ang dalawa para sa isang manlalaro na, bagamat impactful, ay hindi isang superstar. Dagdag pa rito, may mga tanong din tungkol sa angkop na kombinasyon nina Kessler at Davis. Parehong naglalaro ang dalawa malapit sa basket na posibleng magdulot ng spacing issues sa opensa. Sa kabila nito, ang potensyal na defensive duo nila ay napakakaakit-akit para sa Lakers upang baliwalain. Habang papalapit ang trade deadline sa Pebrero 6, malamang na ipagpatuloy ng Lakers ang kanilang pagsisikap na makuha si Kessler. Hahanapin nila ang mga paraan upang gawing mas kaakit-akit ang kanilang offer nang hindi isinasakripisyo ang kanilang pangmatagalang kinabukasan. Kung ipapalit ni Ainge si Kessler ay nakasalalay sa kung gaano kalaki ang handang ibigay ng Lakers at ng iba pang interesadong team. Sa ngayon, nananatiling nakaantabay ang negosasyon habang umaasa ang Lakers na makuha ang defensive anchor na maaaring magtaas sa kanilang tsansa para sa isang titulo. Speaking of Lakers, noong linggo ng araw, nagpatuloy ang panalo ng Los Angeles Lakers sa isang medyo madaling panalo laban sa Golden State Warriors sa isang nationally televised game. Ang panalo ay nagbigay sa Lakers ng 2-0 lead sa kanilang season series kontra sa Warriors ngayong taon. Markado rin nito ang pagbabalik ni Jared Vanderbilt sa rotation matapos ang halos isang taong pagkawala. Bagamat hindi kahanga-hanga ang mga numero ni Vanderbilt sa larong ito, ramdam ang kanyang presensya lalo na sa depensa. Matapos ang laro, ibinahagi ni Anthony Davis ang bagong dimensyon na hatid ni Vanderbilt sa Lakers ayon sa Spectrum Sportsnet sa X. Malalim ang bench namin, ani Davis. Obviously limitado ang minuto ni Vando, pero sa oras na nasa court siya, napakahusay niya. Maganda ang ipinakita niya. Malaking tulong sa amin dahil hindi kailangang maglaro ng matagal ang ibang mga manlalaro. Makakapahinga kami at magiging presko mula laro hanggang laro. Bagamat tila matagal nang nakaraan, si Jared Vanderbilt ay may ilang malalaking sandali noong 2023 Western Conference Finals for Lakers.
Ginamit ng Los Angeles ang kanyang haba ng galamay para magbigay ng versatile na depensa na nagpatiklop sa mga team tulad ng Memphis Grizzlies at Warriors. Ang opensibong laro ni Vanderbilt ay nananatiling limitado na naglalagay ng malinaw na hangganan sa kung gaano siya magagamit ni Coach JJ Redick, lalo na laban sa ilang partikular na kalaban batay sa matchup. Gayunpaman, masaya ang Los Angeles na maibalik ang isa sa kanilang pinakamahusay na defender sa lineup matapos ang pagkawala nito simula pa noong Pebrero 1 ng nakaraang taon sa nakakagulat na panalo kontra sa Boston Celtics. Ang Lakers ngayon ay may impresibong record na 25-18, sapat para sa ikalimang pwesto sa mahigpit na Western Conference playoff picture. Kung magsisimula ang playoffs ngayon, ang Lakers ay makakaharap ang Denver Nuggets, ang team na nagpataob sa kanila sa huling dalawang postseason. Gayunpaman, halos kalahati pa ng season ang natitira para maiwasan ang potensyal na matchup na iyon. Ano sa tingin nyo mga kaibigan sa pagbabalik ni Vando? Speaking of sukat, ang Golden State Warriors ay natalo sa Los Angeles Lakers nitong linggo. Ang team ni Steve Kerr ay pumasok sa halftime na 1 puntos lamang ang pagitan mula sa kanilang kalabang team sa conference. Sa kasamaang palad, isang hindi karaniwang masamang performance mula kay Stephen Curry sa ikalawang half ang naglagay sa Warriors sa alanganin. Ang 36 na taong gulang na veteranong superstar ay hindi nakapuntos sa ikalawang half ng laro. Siya ay nagtala ng 0 of 8 from the field at 7 sa mga attempt niyang iyon ay mahigpit na binantayan. Sa pakikipag-usap sa media sa kanyang post-game news conference, inamin ni Curry na kailangan niyang maglaro ng mas mahusay sa mga susunod na laro. Una, kailangan ko lang talagang maglaro ng mas mahusay, sabi ni Curry. Mayroon akong ilang magagandang pagkakataon pero sinusubukan nilang pilitin kami sa siksikan, gamitin ang haba at laki nila. Talagang nakaapekto ito sa amin at anumang laro na maglaro ako ng ganito, magiging mahirap para sa amin na manalo. Sa huli, kailangan mong mag-adjust, hanapin ang espasyo at may pasok ang mga shot na dapat mong ipasok. Hindi ko nagawa iyon ngayong gabi. Si Curry ay nakapaglaro na sa 37 laro ngayong season. Mayroon siyang average na 22.3 points, 4.8 rebounds, at 6.4 assists while shooting 44.3% from the field and 40.3% from the 3-3-point range. Gayunpaman, sa kawalan ng tunay na pangalawang superstar sa tabi niya, ang veteranong sharpshooter ay kinakailangang pasanin ang mabigat na responsibilidad sa opensa. Sa kasamaang palad, naipakita ang bigat ng pasaning iyon nang harapin nila ang Lakers. Walang duda na makakabawi si Curry mula sa kanyang mahirap na performance sa ikalawang half. Gayunpaman, ang kanyang paghihirap ay malinaw na paalala na hindi niya kayang dalhin ang team mag-isa. Sa lalong madaling panahon, kailangang bigyan siya ng tulong ng front office, lalo na kung nais nilang bigyan siya ng isa pang pagkakataon para sa isang kampyonato bago matapos ang kanyang karera. Anong masasabi niyo mga kaibigan?